Hi mga kachupa! Welcome back to my vlog! So for today's video, may nagtatanong po kasi sa akin, maraming nagko-comment about sa visa, K1 visa, or ituturo ko sana yung how to book appointment medical extension. Kaya lang, yung email ko kasi is already, nandun na kasi yung email ko, so hindi ko na siya mabalikan. So, hindi ko na maituro kung paano mag-book ng appointment sa medical. At doon sa paano mag-book ng appointment interview, hindi ko na rin maituro. Kasi yung email ko nga, tsaka yung password ko, nakalimutan ko na kung ano. Kasi tagal ko na nga dito sa US. So, may nagtatanong kasi sa akin, shout out kay ate na parang naguguluhan sa mga bagay-bagay. So, tag dito. Tanong siya kung kailan magbabayad sa RCBC. So, for today's video, ika-clarify ko lang po na yung about sa mga K1 visa o kasi ang dami nga nagko-comment about doon at marami pa ring naguguluhan kung paano nga ba nagdadalawang isip kung magdi-DIY or hindi, kung kukuha ng agency. Nasa sa inyo po kasi kami po ay kumuha ng agency. Pero ngayon, ang alam kong bayad is 200,000 pataas na po ang bayad sa mga agency. So, parang hindi siya very affordable. Medyo mabigat talaga sa bulsa. Kaya marami rin pong nag-DIY. So, kung kaya nyo naman pong mag-DIY, go for it. Marunong mo na kayong mag-research. Kung may mga friendly kayo na nag-DIY lang din, go for it. Kasi parang nakayanan naman nila. So, makakayanan nyo na rin yan. So, ang akin lang is, sasagutin ko lang ang question ni ate. Kasi nag-comment siya dun sa aking video na US visa interview. So, i-screenshot ko yung comment niya. So, ang una niyang comment is, kailan magbabayad sa RCBC? So, ang unang sagot, yung unang sagot, taray. So, magbabayad ka sa RCBC if nakapag-book ka na ng interview appointment. So, after mo mag-book ng appointment sa interview, meron kasi dong calendar na makikita mo kung ano available date. Hindi ko kasi maipakita sa inyo kasi wala nga tayo dun sa sa portal na yon. So, kung i-imagine nyo, kung nandun kayo sa US portal, so, bago kayo magbayad ng interview appointment, magbabayad po siya sa RCBC, hindi po siya mismo doon sa US Embassy. Magbabayad po siya sa bank ng, alam ko 18,000 yata, 16,000, nakalimutan ko na kung magkano yung presyo, basta na doon sa mga range na yun. Magbabayad ka kung nakakuha ka na ng slot ng interview appointment mo. Kung hindi ka pa nakakuha ng slot, hindi ka pa pwedeng magbayad. Ganun po yun. Tapos doon po sa magbasa po kayo ng maigi. Basta lahat po ng nandoon sa computer or makikita nyo doon, basahin nyo po maigi. Nandun lang po yung mga sagot sa mga tanong ninyo. Andun po yung saan i-deliver, kung saan mo makukuha yung US visa approve, pagka na-approve ka na. So, nandun po yun sa Mall of Asia, kung malapit ka lang po sa akin po kasi, nakuha ko yung US visa ko is Mall of Asia dahil malapit lang po kami doon at doon po ako mismo sa katabi niya ng building, nagtatrabaho nung time na yun. So, pinick up ko na lang po siya sa MOA at I think free lang yun. Kasi ang may bayad po kasi is yung kung door to door po ang kung door to door po ang pinik nyo or taga-probinsya kayo, malayo kayong lugar, dun po may bayad po, I think mga 400 plus, hindi ko po matandaan, pero may mga ganon. Pero kung located ka sa province, sabi ko nga po, pagka located ka sa province or mga malalayong lugar sa Manila, umaabot po ang visa ng 2 to 3 weeks. Depende po yan kung gaano kakalayo. Paano po kung nasa po ako, nasa Hong Kong? Paano po kung ganun? Ay, pag nasa Hong Kong ka, day, sa Hong Kong, meron US Embassy sa Hong Kong.
So, dun po kayo mag-search. So, nagtatanong po kasi sa akin kung saan po yung US Embassy. Meron po tayo sa Philippines, meron po tayong 2 US Embassy. Isa sa Manila, isa sa Cebu. Kung malapit ka sa Cebu, dun ka po magpa-schedule. Kung malapit ka naman po sa Manila, dun ka po sa Manila magpa-schedule. No? Pero, may isa na naman po tayong katanungan, ililinawin ko lang po, no? Kasi, marami rin pong nagtatanong kung saan po yung medical. Doon po tayo, saan medical na pwedeng i-medical yung mga aalis ng gamit ang K1 visa sa Philippines. So, as far as I know, yung medical po is iisa lang po at located po siya sa Manila, Malate. Magkalapit lang po yung US Embassy Manila sa St. Luke's Medical Extension. So kung nagbabalak po kayong pumunta ng Manila, Malate, pwede po kayong mag-book sa hotel at may nagtatanong, no, saan pong hotel? Ano po recommend ng hotel? Kasi yung gumawa po ako ng vlog, marami pong kaiba-ibang tanong na mga natatanggap ko. Meron po bang Xerox copy, ganyan-ganyan. Ang daming mga katanungan na hindi ko nasagot. Kaya kayo, wag po kayong mahihiyang mag-comment sa vlog dahil hindi naman po ako suwail. Hindi nagre-reply sa mga vlog, no? Pero kung hindi ko po alam talaga, nagko-comment din po naman ako na hindi ko po alam yan, ganyan-ganyan. Nagko-comment naman ako ng ganon. So, wag po kayo mahihiyang magtanong sa comment section. So, tulad nga ni ate, hindi po siya nahiyang nagtanong sa akin. So, gumawa tayo ng video. Dahil alam ko for sure marami rin nagtatanong neto. So, tapos pangalawang tanong, ayun nga, nasagot ko na ba yung RCBC? So, magbabayad ka lang po sa RCBC after mong mabook yung appointment for interview sa US Embassy. So, okay na po? So, after po nun, nagtanong po ulit siya nung kailan at paano makapagbayad sa medical examination. So, dun po tayo sa pangalawa niyang tanong, kung kailan at paano makapagbayad sa medical exam. Kailan po is, hindi ko maisa-isa yung tanong niya, no? Magbabayad ka po sa medical examination kapag meron ka ng... Kasi may iba kasing tao na napanood ko na nauna yung medical examination nila kaysa sa interview. Kaya lang kasi ang recommend ko is mauna po dapat ang interview nyo bago yung medical examination. Yung umbaga appointment ba? Appointment lang po yung pinag-uusapan natin dito ha. Hindi po yung date totally ng date na interview ha. Hindi po yun. Kailangan nyo po kasi pa-schedule agad. After nyo ma-receive yung case ready na kayo, na-receive nyo na yung pwede na kayo mag-interview, medical, emerald, ganyan-ganyan. Pwede na po kayong schedule ng interview, gumawa ng DS-160 at magpa-medical. Magpa-schedule. O, para ano lang. Baka mamaya kasi may magpa-medical agad, no? Kasalanan ko na naman. So, ang uunahin po nating magpa-schedule is yung interview. Kasi kailangan po nating magkaroon ng interview appointment bago po tayo mag-schedule ng medical. Kasi may mga iba nga nauuna yung medical nila. E paano kung hindi ka makakuha ng schedule slot mo sa interview, may-expired naman na yung medical mo. So, parang sabagay kasi may mga iba kasi na pinapipirma pa sila ng waiver para hindi sagot nung St. Luke's na hindi kasalanan ng St. Luke's kung bakit na-expired na yung medical mo. Kasi alam ko ang tinatagalan ng exam medical result is 6 months lang. So I think after 6 months, hindi ko po masyadong matandaan kung 6 months or ano. Paki-correct na lang po kung mali ako. Pero ang pagkakaalam ko nga is 6 months, kailangan makaalis ka na sa Philippines after mong mag-medical. So, ganun po siya mabilis mag-expired. So, ayun nga po. Ang kailangan nyo pong unahin muna mag-schedule ng interview. Paulit-ulit ka na ate. Sabihin sa akin. Sabihin sa akin, paulit-ulit na ako. No? Wait lang natin ang ating ilaw para medyo tayo liwanag. Tapos, pagka nakakuha ka na nga ng interview,
sa US Embassy, saka ka mag-book ng medical appointment para hindi ka, if ever na ma-sputum ka man, kerubum lang. Ay, kasi ako na-sputum po ako nag-antay po ako ng 2 months. So, pasok pa rin po siya dun sa 6 months na kinancel lang namin yung appointment namin for interview sa embassy, sa US Embassy. So, pwede rin pong ganun. Marami kasing iba kasi tayo ng cases, pero kung ano yung cases nyo, wag po kayo mahihiyang magtanong sa comment section. So, kailan at paano magbayad ng medical examination? So, ganito po yan. Mag-book po muna kayo ng medical examination at kailan yun nga po after nyong mag-book ng interview at paano makapagbayad sa medical examination. So, ito, correct me if I'm wrong, kasi nagbayad po ako sa medical examination sa Security Bank. Kasi ayoko pong magdala ng pera sa St. Luke's ng ganong kalaki. Ako na, ay baka mamaya mangyari, ganyan, may dala akong gantong pera, ganto. Parang kinakabahan ako kasi pagka may ganun. So, nagbayad na ako right away na nakuha ko yung slot doon sa medical St. Luke's. Yung appointment ko, right away, pumunta agad ako sa Security Bank para magbayad. Pero, yung mga iba naman, nagsasuggest na pwede rin magbayad mismo doon sa St. Luke's sa mismong medical mo. Pwede rin naman yun kung may mga kasama kayong, kasama nyo nanay nyo, tapos pag-aantay nyo yung nanay nyo doon sa labas. Pwede rin yun. Kaya lang kasi sa labas, walang masyadong may bayad po kasi yung upuan. Pagkakaalam ko, may bayad po yung mga upuan doon na, kasi meron doon pilahan ng upuan. Kung maaga ka pumunta doon. Time na yun, ang kasama ko kasi is yung mother ko. Kaya pinag-antay ko siya dun sa labas, tas nagbayad lang kami noong time na yun kasi ang bayad pa lang noon is 20 pesos. Yung yung 2023, November kasi ako nag-medical. 2023. So, pumunta kami doon, tapos bayad kami ng 20 pesos para sa upuan, tapos binayaran ko rin yung aking mother, tapos nag-antay na lang siya sa labas. Kung wala naman po kayong kasama, pwede nyo naman din dalhin yung pera. Kaya lang, basta ang recommend ko, magbayad na lang kayo sa bangko para hindi hassle. O pwede naman sa loob mismo ng St. Luke's, bahala kayo kung anong gusto nyo. Kasi yung nagbayad ako sa Security Bank, nung pumunta ako sa St. Luke's, hindi nag-appear yung bayad ko doon sa Security Bank. So, wala doon mismo sa St. Luke's. Kumbaga, nag-antay pa ako ng mga 3 hours bago mag-appear. So, ang recommend ko, magbayad na lang po kayo mismo doon sa St. Luke's mismo. So, ayun po yung So, pangatlo na tayong tanong. Paano magka-appointment sa medical exam? May specific hospital ba? Ayun nga po. Paano, hindi ko po maituro kung paano magpa-appointment dahil nga yung aking email address is already hindi ko na kasi tinatry ko kanina, hindi ko na siya already exist na kasi nga yun yung ginamit ko nung nag-medical ako. So, hindi ko alam kung paano pa ituro sa inyo. Pero alam ko, may mga ibang video naman dyan sa YouTube na nagtuturo. Kaya lang kasi sila, iba ang turo nila. Medyo fluent English na, no? Kaya gusto ko sana ituro by Tagalog words para mas lalong maintindihan ng mga Pinay. Dahil unti-unti na natin nasakumin ng mga Amerika. Ang dami ng mga Pinay na nag-aasawa ng Amerika, pero for the go tayo, mga kachupa. Sakupin na natin ang Amerika. So, ayun na nga. So, hindi ko mapapakita sa inyo kung paano magpa-appointment sa medical examination. Pero, ang tanong niya, may specific hospital ba? Ayun nga po. Kung hindi po kayo nag-almusal, mag-almusal po muna kayo. Kung hindi, kasi, kakasabi ko lang, diba? Sabi ko nga, ang St. Luke's Medical Extension is isa lang. So, ayun nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, may mga iba nga akong kasama, taga saan ba yun? Zamboanga, malalayo talaga yung nag-aeroplano pa sila.
yung Samar, mga ganun, Davao. Ewan ko lang sa Cebu kung merong specific na kasi medyo malayo talaga. Kailangan mo talagang pumunta ng Maynila para lang talaga matapos to. Diba? Iisa lang po talaga ang St. Luke's for nowadays. Nowadays, hindi naiintindihan ko ano. Alam mo, mahaba na yung video natin. Baka mamaya mahaba na to ng hindi na natin matapos. So, iisa lang po ang specific hospital for K1 visa at dun sa mga aalis for non-immigrant and immigrant visa. Isa lang po ang St. Luke's Medical Extension at ito ay located sa Malate, Manila. So, malapit po siya sa US Embassy, Manila. Kung may balak po kayo, mag-rent po kayo or mag-book po kayo ng hotel at doon nyo na lang din i-process yung inyong US visa Manila para iisa lang. Kasi pagkatapos nyo po magpa-medical, tapos kinabukasan bumalik po kayo for immunization, antay na lang po kayo ng a few days para sa inyong interview. So kung gano'n naman din po ang gagawin nyo, why not kung mag-book na lang din kayo ng appointment dito sa Manila kaysa sa Cebu. Kasi may mga iba sa Cebu, pabalik-balik po kasi sila eh. So mahal din po kasi ang pamasahe sa aeroplano. So kayo rin po, nasa sa inyo rin po yung kung anong mas okay sa inyo, kung mas po sa inyong palagay nyo, kung mas go for go for it, 'di ba? Hindi ko naman kayo tinututulan, basta kung may tanong, may sagot, mag-PM lang or meron akong Facebook page. Meron din akong TikTok account. So kung may mga tanong about sa mga K1 visa, sa mga ganyan-ganyan, wag po kayong mahihiyang magtanong or comment dito po sa comment section. Maraming salamat mga kachupa. Dito na natatapos ang ating video. Maraming salamat po.